Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na ito na nanonood. Please click mo yung Jerry's TV, Manila. Anyway guys, wala nang po ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection, ngayong araw ng linggo, na kung saan ay ang magandang balita sa ating simbahang Katoliko. So, naitanong mo na ba sa iyong sarili na kung papaano nga ba, di ba? Makapunta sa langit. Kasi usually tayo, ang pinapangarap natin ay para lang dito sa mundong ibabaw na ito. Hindi ba minsan pag tinanong ka, ano ba mga pangarap mo? Siyempre, pangarap mo magkaroon ng maayos na pamilya, di ba? Pangarap mo na magkaroon ng bahay, kung pwede, mansyon, di ba? O pangarap mo magkaroon ng sasakyan. O kaya naman, pangarap mo ay magkaroon ng maraming gamit, yung mga signature, mga Louis Vuitton, mga Rolex, di ba? At mataas na uri ng edukasyon, masteral, di ba? So, wala pong masama yan, lalo na kailangan natin physically. Habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo, kailangan natin yan. Kasi hindi pa naman tayo spirito, tao pa naman tayo. Pero wag natin kalimutan, di ba? Na pagkatapos ng lahat ng yan, sabihin natin, na-achieve mo lahat yung mga pangarap na yun, yung mga nabanggit natin. Pero siyempre, dumarating yung panahon, di ba? Tumatanda tayo, nagkakaedad na, nangihina na. So, darating yung panahon, mawawala din tayo. So, paano naman ngayon yung mga naipundar mo, di ba? Alam naman natin na pwede naman yung pagmana, di ba? Matatanggap ng mga anak natin, kung wala ka ng mga anak, mga kapatid, magulang, o kung sino man ang pwede mong ipagkatiwala. So, ibig sabihin, hanggang doon lang ang buhay natin, temporary lang. So, naitanong nyo ba, di ba? Kung ano kaya ang mangyayari sa atin, di ba? Para makapunta sa langit. Kasi ang buhay natin, di ba? Ano ba yun? Masaya ba yun? O malungkot? Maganda ba doon? O pangit? Di ba? Kasi sa ayot gusto natin, doon tayo pupunta. Hindi pa dito dead end ang buhay natin. Dead lang tayo guys. Pero hindi pa to dead end. Ang end po ay doon sa kabilang bahay. So depende diba, kung paano ka namuhay. So sa gospel kasi ngayon, merong isang binata na napaka yaman. Yan ang ano ng Biblia sa kanya. Description. Sobrang yaman niya. At sinasabi din sa Biblia parang hindi naman sa masamang tao, di ba? Ngayon, may eksena dito na kung saan nasa lubong niya ang ating Panginoon Jesus. At tinanong niya, sabi niya, Guro, paano po ba makakapunta sa langit? Siyempre, lahat tayo curious dyan, di ba? Alam naman natin kung na may langit, lalo na tayo mga Kristiyano na naniniwala din sa langit. So, ang sabi ng Panginoon, unahin mo ang Diyos ng buong puso. Tapos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, di ba? Huwag kang magnanakaw, o kung ano pa mga masamang bagay. Sumagot naman guys, itong binatang mayaman. Sabi niya, Guro, sabi niya, lahat po yan ay nagawa ko na. So, ibig sabihin guys, kung titignan nyo, mabait talaga siya. Kasi nagawa niya pala yun, which is napakahirap ding gawin yun, di ba? Na yung mga sinabi ng ating Panginoong Jesus, lahat daw nagawa niya. So, mabuting tao siya kung titignan natin, di ba? Ayon sa kanyang sinabi. Kaya, sumagot ulit ang ating Panginoong Jesus. So, ang sabi niya dito, sa Mateo chapter 19 verse 20, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka at ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So, yun ang sabi niya. So, nagawa mo na pala lahat yan. Ito pa ang gagawin mo. Ito ang mahirap na tanong sa kanya. Dahil sa sobrang yaman niya, di ba? Tinanong ng ating Panginoong Jesus, kaya mo bang iwan yan? Ipagbili yan. Di ba? Ibigay mo sa mga mahihirap. Kaya mo ba yan? Sabi ng Panginoong Jesus. So, sa kwento ng Biblia, guys,
nalungkot yung binata, tapos umalis, tinalikuran ng ating Panginoong Yesus, umalis siya. So ibig sabihin, pinili niyang kayamanan niya kaysa sa ating Panginoong Yesus. So hindi lang naman to isapin guys ng kayamanan. Kasi marami naman sa atin, lalo mga Pilipino, wala namang yaman, di ba? Mga ordinaryong Pilipino lang tayo. Ordinaryong tao. So ito guys, hindi particular sa lahat ng mayaman, hindi. Gaya na sinasabi natin, depende sa buhay ng isang tao. Kung paano mo ito ginagawa, di ba? Masama ba o mabuti. So, ibig sabihin dito, hindi lang basta kayamanan to. Ang sinasabi kasi ng Panginoon, ipagbili mo ang tinatangkilik mo. So, tinatangkilik, halimbawa, yung mga bisyo natin na, di ba? Sugal, mga drugs, di ba? Adultery, pagnanakaw, lalo na ngayon guys, di ba? Usong-uso yan sa politika ngayon kasi malapit na eleksyon. Di ba? Namimigay sila kung ano-anong mga ayuda. So, yun ang sinasabi ng Panginoon. So, kung kaya mo yan, ipagbili mo at pumunta ka rito at sumunod ka sa akin. Medyo napakahirap na tanong, di ba? Lalo na nga kung mayaman ka. O kaya may dinadala kang bagay na mahirap bitawan kahit masama ba? Relasyon, yun na nga, bisyo, at etc. and etc. So yun ang magiging problema natin. Kailangan po natin matutong bitawan yung mga bagay na hindi naman karapat dapat sa ating buhay. O yung mga bagay na nagpapahirap sa atin at nagpapagulo ng ating buhay. Kaya sabi dito sa binasa natin, iwan mo ang yung mga tinatangkilik o dinadala sa buhay para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, yun po ang sinasabi dito na sana ito ang ilagay natin na sa ating mindset, di ba? Na pagdating ng araw ay kaya natin iwan ang lahat ng bagay para sa ating Panginoon. So, kahit hindi pagdating ng araw, kung kaya natin ngayon na, dahil hindi natin alam ang bukas kung ano ang mangyayari. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa financial. Sabayin mo, nakikimaniwala at magtiwala, ay tsak yun, pagkakalob sa iyo ng ating Panginoong Yesus. Sa tayo po manalangin. Lord, i-bless na po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na matindi ang karamdaman, problema sa pamilya, problema rin sa financial. Sabihin mo sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoon Yesus, ay tsak yun pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless na po ang kapatid namin ngayon na malubhan ang karamdaman. Stage 4 cancer na po. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplosin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong lolobin at may magagawa kayo sa bagay na ito. At ganoon din po sa pamilya na nasisira na kung kawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ayaw bitawan doon yung mga bagay na nakakasira sa kanilang pamilya. Ipuhin niyo po ng yung mapagpagaling na kamay, kanilang puso, Lord, na sana ay mapagpatawad sila, mapagkumbaba para sa kanilang pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam. Pinaproblema pa kung paano itatawid ang maghapon. So, ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin Panginoon Jesus, amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga Diyos, Espiritu Santo. Very much po.